Bukod sa panawagang hustisya, kasagutan mula sa paaralan ang hinahanap ngayon ng pamilya ng estudyanteng sinaksak sa loob ng Las Piñas National High School. Idinaraing din nila kung bakit walang naka-duting nurse nang dalhin sa school clinic ang biktima. Mula sa Las Piñas sa Atutok Live, si Bon Aquino. Bon? Ivan, hustisya ang panawagan ng mga mahal sa buhay ng grade 9 student na nasawi matapos umanong saksakin ng kanyang kaklase sa loob mismo ng Las Piñas National High School kahapon. Masiyahin, mahilig mag-rap. Masunuring bata na pang-8 sa 9 na magkakapatid. Ganyan ilarawan ni Aizel Ontong ang 13 anyos na kapatid na si Aaron Miguel Ontong, na biktima ng pananaksak sa Las Piñas National High School pasado las 4 kahapon. Suspek ang 14 anyos na kaklase. Inutusan daw po bumili ng tubig. Tapos yung sukli daw po na 10 na iwan sa kantin. Tapos yung babalikan na po ng kapatid ko, hindi daw naniniwala yung sumaksak. Tapos naglabas daw po ng patalim. Ang sabi daw po ng kapatid ko, baka saksakin mo ako niyan. Tapos bigla na lang daw po sinaksak. Nakapaglakad pa niya ang kapatid matapos saksakin. Dinala po nila sa clinic, school ng clinic po. Wala daw pong nurse. Tapos napatagal pa po kasi yung sasakyan nga po, wala rin po. Dead on arrival sa ospital ang estudyante. Sa ngayon, wala pa anyang nakikipag-ugnayan sa kanila mula sa naturang paaralan. Ulila na sa ina ang magkakapatid. Gusto po namin malaman yung buong detalye galing sa kanila. Ano po ba nangyari talaga? Kung napatagal ba yung pagdala nila sa kapatid ko? Kasi bakit tumagal? Ba't walang nurse? Kasi kung may nurse, dapat may first aid. Di ba po? Kung nalagyan siya ng first aid, siguro masasagip pa. Gusto po namin ang kasagutan. Sinubukan naming makipag-ugnayan sa principal ng paaralan, pero sinabihan kami ng security guard na wala siya roon at hindi sila pwedeng magsalita kaugnay sa insidente. Sa opisyal na pahayag ng paaralan, sinabi nitong ikinalulungkot nila ang insidente sa kabila umano ng mahigpit na patakaran nila sa kaligtasan at seguridad. Bilang tugon, agad umano silang nakipagtulungan at nakipag-ugnayan sa mga otoridad. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng Department of Education. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang kaanak ng 14 anyos na Child in Conflict with the Law o CICL. Desidido naman ang pamilya ng biktima na magsampa ng reklamo. Sabi ko, 10 piso. Kaya ko naman doblehin yun. Sana hindi niya nalang sinaksak yung kapatid ko. Hustisya po para sa kapatid ko. Sana po tulungan ko po kami na mapanagot yung may kasalanan. Kung pwede nga lang po, buhay ang kapalit. Yun na lang po sana. Kasi sobrang sakit. Sobrang sakit para sa amin po. Ging, mahal na mahal ka namin. Alam mo yan, noon pa man, hindi kami nagkulang ng pangaral sa'yo. Alam ko, sinusunod mo si ate. Ivan, sa ngayon ay nakaburol na ang mga labi ni Miguel dito sa barangay Daniel Fajardo. At ayon sa kanyang kapatid ay naisailalim na ang kanyang labi sa autopsy at sa ngayon ay nihintay na lamang nila ang resulta nito. Ivan? Maraming salamat, Bon Aquino.